Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa panibagong series po natin patungkol po sa tayo ay bago na. Hallelujah. We are born new. Okay, so last time po tayo po ay nagkaroon ng new beginning. We are born now in the new beginning because we have Jesus Christ. So kapatid, dahil binago ka na ng Panginoon today, pakapakita ng Panginoon sa iyo, you are now born for freedom. Yes, maraming bagay tayo dapat palayain sa mga panikala ng kaaway, di ba po? Kasi ito po yung sinet sa ating mga isip ng kaaway na we are this and we are that. But we are now born to be free. Yan. So, ito po yung topic natin. At ang ating pong verse for today is sabi dito sa John 8:32 to 36. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, pakikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hallelujah! Ako po ay excited sa mga katuroang ito. Ito dapat tayo po ay magkakaroon ng bagong pananaw sa buhay. Sabi nga ng Biblia, magkakaroon tayo ng katotohanan, makikilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set you free. Woo! Hallelujah! At sabi dito in verse 33, sumagot sila, kami ay mula pa sa lahi ni Abraham. At kailanman hindi kami naalipin ni numan, paano masasabing palalayain kami? Kasi sabi nga dito, sabi sila daw po ay mga free men. Okay, sabi in verse 34, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ayun! Because we are pinanganak sa mundong to, born in a sinful nature. Pansinin ninyo, ang baby na nga lang po, bagong baby, di ba? Okay, napakaliit, buwan pa lamang. Pero pansinin ninyo, hindi naman natin sila tinuruan mamalo. Pag nainis siya, mamalo, di ba? Nananakit ng kapwa, minsan ng nanay niya o ang magulang niya. So, hindi naman natin siya tinuturuan ng mga bad things, pero lumalabas yung nature. Di ba po? So, yan po. Isa po yung isang halimbawa na kung saan we have a sinful nature. Pero pag nakikristo ka kapatid, hallelujah, you are now free. Kaya nga sabi dito, makikita mo ang katotohanan at ang katotohanan yan ang magpapalaya sa'yo. Sabi nga, kung sino man ang gumagawa pa ng kasalanan, alipin pa siya ng kasalanan. In verse 35, sabi dito, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. So, ano ba yun? Mga slaves. Hindi raw sila bahagi ng pamilya forever. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Hallelujah. And dahil ikaw ay tinawag na ng Panginoon na co-heirs, di ba? Isa kang anak ng Diyos. At dahil tinanggap mo si Jesus at naging bahagi ka na ng pamilya ng Diyos, hallelujah, magpakailanman kung mananatili ka kay Lord, kapatid, magpakailanman ay magiging anak ka niya. Hallelujah. And verse 36, kung ang anak ay kung ang anak ang magpalaya sa iyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. So sino ba tong anak na to nang tinutukoy ng verse 36? Si Kristo Jesus po. Kung si Jesucristo ang magpapalaya sa iyo, kayo nga ay magiging tunay na malaya. Ako po ay excited talaga dito sapagkat ang Panginoon po pinalaya ako personally. Hallelujah. Namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Sa kanyang tagumpay ay nanalo siya ng malaking kalayaan para sa atin. Praise the Lord. So meron pong 5 points akong ituturo sa inyo na kung saan ba tayo pinalaya ng Panginoon so that magkaroon tayo ng idea. Ano-ano ba itong mga freedom na tinanggap natin kaya sa ating Panginoong Hesus. Number 1, freedom from Satan. Yes, freedom from Satan. Pinalaya ka na ng Panginoon sa tanikala ng ating kaaway. In Colossians 1:13 sabi dito, for He, sino itong He? Si God. For God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. From darkness into His kingdom. Grabe, no? From the devil's darkness kingdom, nagkaroon tayo ng dominion, di ba? Nagkaroon tayo ng kalayaan at nilipat tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos, hallelujah. At dahil doon, pinalaya tayo from Satan. Before the cross, Satan held every person captive to sin. So bago dumating yung cross, di ba pinako si Jesus sa krus, lahat ng tao, nandun tayo sa kasalanan. Tayo ay nasa tanikala ng kasalanan.
na ginagawa ng kaaway. Hindi lang kasalanan, yung judgment, eternal death, yan po yung mga binigay sa atin ng kaaway. Na hindi natin namamalayan, we are just living, akala natin okay na okay tayo, but hindi po. Ang dulo natin, dahil po next life natin, doon pala meron tayong judgment, meron tayong eternal death. Pero, doon sa cross, ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross, di ba, nag-sacrifice siya para sa at para sa akin, we are now delivered. Kapatid, we are now delivered. Kaya, ano man yung meron ka ngayon, kapatid, pinapakita ng Diyos, nasa kay Kristo Jesus ang pag-asa mo. So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sabi dito sa Colossians 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at mga kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hallelujah. So, doon sa krus, di ba? Pinalaya tayo. Ito yung napakagandang mga mensahe ng salita ng Panginoon. Dahil tinanggal niya yung pagkakabihag sa atin at doon nilantad niya ang nilantad niya yung tagumpay. Kaya alam niyo po ba kaya masaya? Kasi po kung hindi nabuhay si Jesucristo mula sa mga patay, wala akong ipapangaral sa inyo. Dahil lahat tayo talunan. Pero dahil si Jesus ay buhay. Yes, maaaring hindi ko siya nakikita, pero nararanasan po natin ang pagkabuhay o ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa ating mga sarili. Kaya po kapatid, talaga namang kailangan natin makita that we are free from Satan's power. Number 2, freedom from past sins. Hindi lang tayo pinalaya ng Diyos doon sa kay Satanas, kundi sa mga kasalanan natin. Not only does God forgive our sins through the sacrifice of Jesus Christ on the cross, but also we are set free from the past with its guilt and mistakes. So nakaraan, pinalaya na tayo dyan ng Panginoon. Yan, kaya wala na tayong dapat throwback. Ano yung mga throwback nyo nung nakaraan? Ay, dati ako si ganun. Ay, dati ako si ganyan. Wala na po yan. Lahat ay tapos na. Yung nakaraan mo, tapos na yan. At yung ngayon, at yung importante yung ngayon, at yung bukas mo, kapatid. So, yung mga guilt and mistakes mo, yung mga kasalanan, dyan po tayo inuusig ng kaaway. Dati ka namang ganito, dati ka namang ganyan, di ba? Ikaw nga, nasanay ka na, simula ng bata ka pa, ganyan ka na. Ganyan na yung ugali mo, ganyan na yung pagkatao mo. Tapos, bigla ka nagkaroon ng ba? Minsan ginagamit ng kaaway po yan sa atin. Yung mga makasalanan natin gawa nung araw. Pero dahil binago na tayo ng Panginoon, minarkahan na tayo ng Lord, pinalaya na tayo ng Lord, hallelujah. So, tinanggal na rin yung mga nakaraan natin. Binura na yan, blotted out yan sa mata ng Panginoon because of Jesus Christ, because of His blood na dumaloy dun sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Colossians 2:13-14. Sabi dito, kayong mga dating patay dahil sa kasalanan, tingnan niyo po dahil sa kasalanan tayo yung mga patay. Diba, mga living dead po tayo, no? Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Jesus. So dahil naniwala tayo sa gospel, meron tayong new beginning. Can you imagine, nagkaroon tayo ngayon ng life kay Christ? Life in Christ, hallelujah, nandun tayo, tinanggap natin si Jesus. Yung regalo ng buhay. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at sa verse 14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. Grabe, lahat daw ng mga bagay na kasalanan natin, binura, pinawalang bisa na lahat. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. May mga kabayaran daw yun eh. Pati daw yung pananagutan kaugnay nito. Pinawi niyang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Grabe. So to God be the glory. Hallelujah. Kaya yung dalawang point na yan, ako kapatid, maging masaya ka na. Dahil anuman yung tanikala ng kaaway sa'yo, i-declare mo na hindi ka na dyan. Oo, ano ba yung binabalik-balikan sa'yo ng kaaway ngayon? Hindi ka na dyan. You are new in Christ. Tandaan mo, isa ka ng bago kay Kristo Jesus. Lahat ay tapos na, tinanggal na ng Panginoon, pinalaya ka na. Kaya mamuhay tayo dun sa bago. Mindset, ilagay natin sa puso natin, tanggapin natin tong salita ng Diyos. Ang kinin natin to, kapatid. Are you with me? Say amen. Hallelujah. So dito muna ako magtatapos, kapatid. Bukas, subaybayan po ninyo itong ating series nito.
Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala po ninyo. Tunay nga, Lord God, pagpalain niyo ang mga nakikinig at sinabi niyo, Panginoon, in Christ we are free, O God. We are born for freedom, Panginoon. Kaya po, Lord, tanggapin po naman ng mga taga-subaybay ang kalayaan na ipinagay na ng Panginoong Hesus. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord. Amen. Amen. So, kita-kita po tayo mga kapatid. Hallelujah.